Hey guys! Welcome back to Life in Progress, and today I'm very happy. Pag-uusapan natin isa sa mga hot topics. Di ko na siya ipapakilala kasi kilala niyo naman siya. Hello, Teacher Laika! How are you? Hello, my friend. It's a pleasure. Your name natin ng podcast na to, ng Angels. Kasi Angelique. Angelique ka ba? Yes. Oh my God, ano klaseng kaibigan ako? Hindi ko alam yung full name niya. Ang tanong whether angelic or hindi yung mga conversations na mangyayari dito. Pero go. Okay, so Teacher Laika, hindi natin ito pahahabain. Wow, game show. Ang pag-uusapan natin today is diploma versus diskarte. Kasi nagbigay na ako ng personal comments ko about that, but I am not a teacher. Okay. I'm an entrepreneur. So gusto ko sa'yo manggaling as a teacher and someone who does this for a living. You help people get a diploma kasi we live in a world where it is really needed, especially for people like us. Normal na tao lang tayo. Wala naman tayong mayaman na magulang. O hindi naman tayong mga nepo babies. Wala. We have to work talaga, di ba? From scratch. I think, kasi kulang ng nuance talaga yun eh. Yung question na yun, diploma o diskarte. As if naman, either or question talaga siya. And sa mundo nga na, alam mo yun, lahat naman nasa false dichotomy na ngayon. Parang kapag pag gusto mo ng pancakes, ayaw mo ba ng waffle? Parang laging ganun yung idea ng mga tao. I think kailangan natin pag-usapan yung maliliit na bagay tungkol dito. So yes, I agree. Bilang wala ring apelido, di ba? Hindi naman sa walang apelido si Glock 9, di ba? Or Kyla. Hindi naman. Pero yung walang mabigat na apelido, resources, alam mo yun. Ang diploma ay mas mahalaga, I think, for a lot of us. Kasi nagbubukas siya ng mga doors of opportunity for people na walang estado, walang ninong na mapagtatrabahuhan. Bakit ninong yung reference? Kasi di ba ganun yung mga panyero, yung anak ko mag-i-intern sa'yo and then eventually, gano'n. Parang ano ba tawag doon? Hindi yun fixer eh. Yung fixer sa MBI yun eh. Pag nag-MBI. Ano tawag doon sa ganon? Kasi di ba ang usong term ngayon, nepo babies nga. Di ba nepotism? Although ang nepotism kasi, ibig sabihin, hinar ka ng tatay mo sa sarili niyang firm or whatever. Pero contacts, basically network. So, as a teacher, di ba, parang may na-encounter ka na ba ng mga students na nagsabi sa'yo na hindi na kami magtatapos ng schooling, diskarte na lang? May na-encounter ka na gano'n? And what do you feel about that? Well, sadly, meron din. Pero ang nakakalungkot kasi dun sa kung saan ko sila na-encounter, before kasi I used to teach values education sa high school students. And ang masakit dun, yung conversation was around, kasi wala na akong pambaon eh. So, didiskartehan ko na lang. Ibig sabihin, hindi siya dahil lang yung angas ng angas sila na, hindi, okay lang yan, parang okay na yung skill set ko para kumita. Pero it's more out of need. And I think yun yung kailangan natin din pag-usapan na a lot of people, yung choice na yun sa kanila is more of survival. More than yung sabihin natin pagpa-prioritize ng certain things. Now, I do understand, may mga people na hindi nag-work well doon sa very parang restrictive na confines ng academic institutions. So people who struggle with sabihin natin learning difficulties, people who are creative and maaga nilang nahanap yung passion nila, naiintindihan natin na okay, sila yung mga tao na mag-work better under apprenticeship, di ba? Mentoring yung setup nila. And babalik tayo sa mahabang-mahaba at sordid na history ng education. Like bakit ba natayo yung schools? Saan ba siya galing? At ano ba itsura ng learning noon? Di ba dati naman ang uso talaga apprenticeship tsaka mentorship? And even sa other countries, right? Parang pag skills ang pinag-uusapan, pwede ka naman talaga na okay, K-12 na lang, and then mag-apprentice ka na, or mag-work ka sa kusina if gusto mo maging chef. Yung diploma, baka hindi na siya 4-year course. Kasi ang design naman talaga ng K-12, pagtapos mo ng grade 12, supposedly, dapat employable ka. So maybe, baka doon, pwede nating putulin. Pero yung sabihin na everyone, hindi siya kailangan. Medyo hindi ngayon at hindi para sa lahat. Right. Ako may personal ako paniniwala dyan eh. May exceptions dyan. Yeah. So, first is, first world country ka. Kasi privilege nila yon. Di ba, mga Americans, Australians, Canadians. So, may ganun silang privilege. Tayo, wala tayo niyan. Totoo. Sige, mag-apply ka nga lang sa isang establishment. Fast food. Di ba may requirement doon? Kailangan ganitong graduate. Pleasing personality. Diba? For your course, yes. Diba? Kasi parang, so how can we say na parang hindi kailangan ng diploma? Siguro, it applies yun nga sa mga people from first world. Sobrang creative ka. Sobrang galing mo. Kasi di mo na siya kailangan. Yung one of a kind ka. You're very different. Next is, bibigay ko na, sige, pag sobrang mayaman ka, kaya mo tapakan
susundahan yung rules, yung societal maps, yung regulations na kasi may family ka, may parents ka. Ano ba yung sinabi ko sa TikTok ko, di ko na maalala. Meron pa yan sobrang galing mo mag-business. Yeah. As in, magaling ka talaga. But of course, business also comes with money. Totoo yan. Kailangan may pera ka pang-andar ng business kasi hindi tayo Henry C. Meron pa nga nag-iwan ng comment dyan bakit naman yung mga artista hindi nakapag-aral? But they are artists. So that falls under sobrang galing mo sa creatives. Totoo. Di ba? Sa pagiging creative. So, ano masasabi mo doon pag ganun yung sagot ng mga tao? Paano po yung mga artista, milyon-milyon sila kumita, wala naman silang pinag-aralan? Siguro medyo out of character yung sagot ko, pero artistahin ka ba? Like, eto, ano lang ha, self-awareness is very important. Ay, totoo. Like, ako rin kasi aminado ako, may mga bagay na hindi ko kayang gawin. Like, may mga bagay, mga pinto na hindi bubukas para sa akin. Doon na nga pumapasok yung, ang pagkuha ng diploma ay isang form din ng pagdidiskarte, no? Pagdidiskarte sa buhay. Kasi, ito yung susi ko Ito yung, okay, pwede ko to i-flash, and then certain opportunities bubukas sa akin na dati hindi. So, yun nga kaya kailangan natin ng nuance doon Parang, inaassume ba natin na yung mga nakakuha ng diploma ay walang diskarte? At yung mga may diskarte, hindi kailangan ng diploma? Pero ang dami rin mga successful na businessman tsaka businesswoman, pero bakit bigla silang nag-iitiyak? Bakit sila bumabalik sa school? Bakit sila nag-aaral ulit? Kasama na ako doon. Right? Kasi, bakit nga ba? Okay, ako naman itatanong mo. I believe that my business is very special. Ako hindi. You know what I mean? The work we've done sa Access Travel is extraordinary. But ako as a tao, parang, yes, nakapag-aral ako. Why I don't think I'm extraordinary? Because people believe in titles. People believe in papers. So, nung nakapag-masters ako, yung tingin ng mga tao sa akin dito, naging ganon. Alam mo, ikaw yung one of the few brave people, I would say, nasasabihin yan as it is. Pero totoo rin yun. Totoo yun. Feeling ko totoo Kasi kahit yun. sa akin like some people ask me, bakit pa ako nag-LPT? Kasi last year ako nag-ghost taking. So, nag-aral ako, bumalik ako sa UP para kumuha ng CPD. So, Certificate in Professional, CPE, Certificate in Professional Education. So, I can take the LET. Tapos may mga friends din ako na parang, bakit ka pa kukuha ng ganyan? Nagtuturo ka na sa teachers kung paano magturo online. So, bakit pa? May mga tao pa rin na kapag wala kang LPT, they don't believe in wala you. kang doctor sa harap, hindi pa rin. Diba? Yes. I think sa society, 90% ganun pa din Yeah. Tayong generation natin, I feel like we feel the need to kind of stand in the gap. And for you to stand in the gap, you need to have one foot dun sa kabilang side and the other foot sa kabilang side. So, ibig sabihin nun, ako personally, do I hire based on titles? Or do I respect people better kasi may title sila? Hindi. Kasi nakita ko rin na, kunyari sa team ko, hindi naman lahat titulado. Hindi naman lahat ng mga interns ko graduate na. Or yung iba, hindi naman talaga nag-aaral. Pero nakita ko yung skill set, yung dedication nila, yung expertise nila nandun. So, ibig sabihin, ako personally, hindi siya ganun ka-importante sa akin. Pero, nakikita ko na, okay, sa ibang tao, importante to. Yes. Yeah? So, Yes. ako yung, okay, sige, mag-aaral ako ulit, kukunin ko itong title na to. So, I can stand dito sa side na to. And then, yung kabilang foot ko nandun sa kabila. Then, hopefully, we can hold the door open for the next generation. Kasi parang both worlds siya Yes. Kailangan mo siya i-balance. Kasi I know I am a very good businesswoman. Self-awareness yun. Kasi di naman ako makakarating dito na hindi ko alam na I'm good at it. Pero parang sabi ko, ay, kailangan ko magkaroon ng education. More. Kasi may mga people, that's what they believe in. Yeah. Kailangan makita nila, sino ba may-ari niyan? Diba? Hindi ako pwede na, nag-assume lang lahat ng tao, kilala si Access. Yung iba ako ang kilala. They buy because of me. Yeah. Tapos ngayon yung ibang tao, they buy euro from us because I live in Spain. Kasi malaking factor siya. Totoo. Diba? Kasi ang dami klase ng tao, di ka pwede mag-assume na yung what works with one consumer, business perspective to, ganun din siya for others. True. Diba? We're talking about expansion, di ba? Laging new markets So, dapat ba dahil iba yung paniniwala nila, hindi na rin natin sila kakausapin? Or hindi na rin natin sila pakikinggan? Hindi tayo mag-a-adjust? Isa yun sa mga sinasabi ko lagi sa friends ko. I think, isa sa pinaka, hindi tinatanong na tanong, na dapat tinatanong natin sa isa't isa. And that's how we figure out yung value system natin is, so sinong mag-a-adjust? Parang ganun. Wala may gusto mag-adjust. Yeah, oo. Pero di ba sa atin, personally, may mga times na willing tayo mag-adjust Yes. That's how you know yung value system mo. Ang pinahalagan mo rin. Kasi, wait lang, bakit dito sa tao na to willing ako mag-adjust? Bakit sa bagay na to willing ako mag-adjust? Ibig sabihin, mahalaga siya sa akin. Right. So for you, for example, important sa'yo to grow the business. Important sa'yo, nakita mo yung importance ng personal branding. Which, again,
sinabi ko na to years before na, okay, nagmamigrate ang mata into this. Tapos may mga tao na, hindi yun importante. Bakit ang Jollibee naman, bubuyog? Iba kasi yun. Pero nakikita natin ngayon na in order for you to be a thought leader, a subject matter expert, for you to have a voice, and to make the kind of change na we feel like hindi nangyari for us when we were younger, pero gusto natin siya gawin for others, tayo na yun eh. Yung Jollibee kasi parang, ano na yun eh, mga legacy na. Yeah. So, isa sila sa mga first na nag-start. Parang Access, isa kami sa mga first na nag-establish ng travel company sa social media. Kaya parang alam mo yung 14 years of work, pag may nagtatayo na bago, hindi na siya ganun ka-easy for them. Diba? Even they try to copy what I do na ganito. Alam mo kasi, what I'm talking about is yung experiences ko that I share. I built that for 14 years. So Jollibee is the same. Yes. Tanungin mo, okay, yung anak ba ni Henry, sino niya na pinag-aral? Diba? Pinag-aaral sila. Yung mga tagapagmana, ba't nila? Exactly. They're investing in their education. Hindi pa dito sa Pilipinas, pinapadala pa kung saan-saan, di ba? Like, pero bakit? Oo, bakit? Di ba? So, may value pa rin doon. Now, again, we're not going to rob people na walang access. Kaya, hashtag not sponsored. Pero, walang access sa education, kaya hindi sila nakapagtapos. Kasi, okay, dumiskarte sila kasi wala silang option. Kundi yun. Naiintindihan natin na may value yun, all of these things. Pero, I think it's a little bit irresponsible to tell people na dumiskarte ka lang. Kasi sa totoo lang, diskarte. Iba-iba. Alam mo what annoys me? There are so many people I see on social media. Wala silang experience ng real life. Na-experience ko yan eh. Pumila ako, kinuha ko yung mga apostille documents ko na ang hirap-hirap ipa-red ribbon nung mga records ko. Tapos sasabihin nila sa mga normal na tao watching them na hindi kailangan ng diploma. Alam mo yun, pag normal na tao ka kasi I believe, may process yan sa society eh. Na no matter who you are, di mo siya pwede tapakan. Di mo siya masisira. Kasama na ako doon. Kasi diba, hindi ko pwede sabihin na diskarte lang yung buong buhay ko kasi my diploma in Spain landed me my residency. Education yung way ko para makapasok doon eh, to start a new life. So, ano opinion mo doon? Yung people talk about these things without actually experiencing yung our side. Diba, there are so many people online. I mean, you are aware of that kasi work mo yun eh. Take this with a grain of salt ha. Pero una sa lahat, kung binibentahan nila kayo ng course or ng product, yung parang dumiskarte ka na lang, mag-distributor ka ng produkto ko. Like, these are red flags siguro yun, no? Kaya, huwag ka na mag-aral. Yung pang-tuition mo, ipambili mo na lang, ipapuhunan mo na lang dito, mag-distributor ka ng produkto ko. Or, huwag ka nang mag-aral, mag-enroll ka sa course ko, and then ito na yung magiging career mo. Like, yung mga bagay na medyo red flag yun. Naku, baka mag-viral ako. Madami ba nabibiktima dyan? Hindi ako aware. Meron din. So, just be wary of those things. Kasi, kung meron silang ino-offer na, okay, diploma versus diskarte na lang, pero ito, tas peperahan ka nila. Alam mo na yun, medyo sketchy yun. Yun yung unang kasi kailangan. Kasi hindi naman ina-acknowledge yung mga certification nila pag mag-apply ka na ng mga work, diba? Yes, yun pa. Actually, legit na problema na sa Pilipinas ang diploma mills. Like, there are colleges and universities, well, hindi man, universities less, pero colleges na fly-by-night. Yung malalaman ng mga estudyante kapag nag-apply na sila sa PRC for licensure. Ay, nangyari yan sa kapatid ko. Na hindi pala licensed yung course nila or hindi pala sila allowed to take it. Di ba, problema na nga siya eh, yung ganun pa lang eh. So, ano pa tong mga courses na, di ba, I mean, pumutok lang siya. Hindi naman niya in-acknowledge eh. So, if ever example, may kinuha kang course na ganun online. Tapos, nag-try ka mag-apply na work. So, hindi siya in-acknowledge? Hindi lahat. So, itatanong mo ngayon, saan kayo registered, saan kayo affiliated? Tapos, syempre, yung flip side kasi nun is, meron naman talaga silang skills na binigay sa'yo. Pero meron ba talaga? So, example, ang setup nun is, kunwari ako, sasabihin ko, I've been running my business for the last 14 years, get a diploma? Or certificate? Hindi, kunyari ikaw, di ba, sasabihin mo, okay, how to build your own travel agency. Ako mag-teach nun. Yes, tapos meron kang, kunyari, 6-week program. And then you sell it online. Wala namang certification yun eh. Wala ako lang gagawa ikaw lang gagawa, pipirma ka lang. Oh my God. Tapos some people actually, believe in that. Oo. And yung nga, pang-tuition nila, i-invest nila doon. Ang dami na nabiktima yan, hindi lang sa Pilipinas. Nauna nga sila eh, yung mga... From abroad? Oo. Yung mga course nga na gano'n. Yun, delikado yun. Like, ingat kayo doon. Kasi nga, pag may mapapakinabangan sila, probably may something doon. Hindi naman lahat, pero ingat lang. Kasi depende sa kalidad
Kasi ito pang same people ito magagaling sa video production, so mukha talaga silang professional tsaka corporate. Pero hindi mo alam kung sino sila or yun, kung anong talagang kakayahan nila. So yun. Tapos the other thing is yun nga, people can speak about their own experiences. Ganun lang. Matuto rin tayo. Oo, totoo. Matuto rin tayo ng critical thinking skills na, okay, itong tao na to, she's a lot like me or he's a lot like me. So makikinig ako sa kanya kasi medyo similar yung background namin. Yung kwento niya, posibleng mangyari sa kwento ko. Pero kung kunyari, nakita mo, hindi naman kayo pareho ng background, baka hindi siya yung tamang person na hingan ng advice. And I say this as someone who gives advice online. Kasi meron ako sinasabi lagi, even the best advice, if you take it too far, it could be the worst advice for you. May pinapayo ako, may sinasabi ako, pero kung mali yung application mo, baka mali rin yun. Practice critical thinking. Hindi lahat ng payo dapat kinukuha natin. Tsaka may paniniwala ako dyan. The wisdom I share online, kung paano niya absorb ng tao, di ko na responsibility. Nila yan. It's their responsibility. Kasi lagi naman two sides yan eh. Diba? Some people take my confidence as arrogance. Some naman as inspiration. So ako, ang work ko lang is, I'm just gonna put it out there. So it's up to you. Paano mo gagamitin yung skills mo para i-absorb yun? Yan ang dahilan kung bakit friends kami. Kasi kailangan ko yan marinig sa ibang tao. Kasi ako naman yung overthink naman si Te, na parang, naku, lahat na lang ng disclaimer ko, 3 pages, pero na-misunderstand pa rin. Pero ito yung bagong era ng life ko na we get to talk about these things and I hear from you and I learn from you then. I love that. Okay, so next naman is, siguro my question is, what is your message sa mga bata na nag-iisip na parang sinusunod na lang nila ano yung makita nilang online? And I hope mapadpad tong video na to sa kanila. I want you to tell them the value of education from the teacher point of view. Well, first of all, lagi ko naman sinasabi to, the best thing you can learn is how you learn. The next best thing is what you want to learn. Kasi if you know how you learn, yung learning style mo, ano ba, saan ba ako nag-work, gusto ko bang handwritten yung work ko, creative ba ako, anong klase yung nag-work best sa akin, ibig sabihin nun, you can learn everything. Pero dangerous din yon. Kasi if you can learn everything, pwede kang, alam mo yun, lagi kang distracted, hindi ka naging excellent sa isang bagay kasi lagi kang nahihila yung focus mo kung saan-saan. So again, the next best thing would be to learn what you want to learn, what you truly are passionate about. So, yun naman yung bagay na I'm hoping nakapulot nyo yan sa school. Kasi dapat naturo to sa school. Yung mahanap natin kung saan tayo dapat nandun. Pero I don't Kaya nga may tinuturo. career guidance. I know. Yun yung sad part. Like, I've had the opportunity to speak with a lot of people, like big people. And yan yung isa sa mga sinasabi nila sa akin, na kahit sila, within their systems, within their schools, may mga universities sila, isa sa mga malaking problema nila is that kids don't know kung ano yung gusto nilang kunin na course, and even if kumuha na sila ng course, gusto nila mag-shift, matagal na, perennial na problem yan. But you can learn that in school if you set out to learn that. So for example, sa akin, pag looking back, kasi nung panahon ko, wala namang content creator, di ba? Wala namang ganitong klaseng trabaho. Kanya-kanya tayo. Yeah. But I finished school knowing that, number one, I enjoyed making difficult things simpler for my classmates. Gusto ko yun. Gusto kong pinapadali yung mga bagay. Gusto kong nag-share ng alam ko. So kahit pa paano, meron ng building blocks ng kung sino ba yung gusto kong maging. Na-enjoy ko rin yung creative work. Theater, directing, writing, more of behind the scenes stuff. Pero apparently, yun pala yung nag-prepare sa akin kasi one day, haharap ako sa camera, apparently, kahit na ayaw ko. Pero ito yung mga nag-match-match to help me become who I am today sa isang role na hindi pa siya nag-exist in the future. So when we're talking about future-proofing yourself, Oh my God, yeah, that's so smart. okay, kasi for kids na pinanganak na gusto maging doktor eh. Like, may mga taong ganun. Pero for us, na parang, pero I'm good at this eh. I'm interested din dito. Kunin nyo yung mga skills na yun, tas hopefully, one day, magtatahi-tahi yan into the person you will become. Parang gumawa ka ng Walang sarili mong sayang. position, no? Sarili mong, oh my God, it's so Yeah. beautiful. Like, teacher na content creator. Tapos kaya hindi pala siya nagme-make sense. Medyo lost din ako eh, dati. Kasi hindi pa pala siya nag-exist. Ay, pwede rin nga i-apply sa akin, no? Yes. Oh my God, that's Diba? I mean, you revolutionized yung sabihin na natin. Travel. Yeah. Kasi nakakita ka ng opportunity, social media, nakakita ka ng, okay, this is a way for me to present myself a certain way, to market yung service ng Access. Wala naman nagsabi sa'yo, di ba? Kasi bagong-bago yun. Pero yung building blocks nun, nandun eh. Nabuo mo na. So, even if you feel a little bit lost right now, na parang tama ba tong course na to, wag mo siyang tingnan as just the title ng degree, but as the things I learned from this, things I learned about myself, and then hopefully one day it will all start to fall into place. First time ko marinig yung perspective na yan. Oh my God, I love it.
I'm so speechless. I mean, okay, so next na lang siguro is self-awareness is very difficult. Especially, sa atin dati, medyo mas easier siya kasi wala tayong influence sa social media. Totoo rin. Ngayon ata, para sa mga bata, it's more difficult. Kasi kunyari, nakikinig sila kay Miss Laika, nakikinig sila kay Miss Angeli, and other people pa. So, paano natin sila mabibigyan na like guidance na i-combine natin dalawang personalities natin to have self-awareness? The self is a constantly changing thing. Like, I think that's one of the things we need to talk about. Kasi a lot of people, and lagi ko na sinasabi, they feel like identity is something you find. Yung parang passion din is something you find. One day, bubukas yung langit, malalaglag sa'yo, ito yung passion mo. Yung identity mo one day, harap ka sa salamin, no? Tapos sasabihin mo yung Bloody Mary 3 times. Hindi, joke. Yun. And then biglang lalabas yung identity mo. But it's really not like that. Yung lagi ko sinasabi, identity isn't found, it's made. So ganun din when it comes to self-awareness. Like, keep the door open. You may surprise yourself. Kasi kahit ako right now, sa dami ng payo yung binigay ko, like a lot of these things, nagbabago rin over time. Yung personality ko, nagbabago rin over time. So, keep the door open. And kahit na sa akin, ako na magsasabi, opo, licensed teacher po ako. Ako po ay registered psychometrician at educational content creator. Pero huwag kayong maniniwala sa lahat ng sinasabi ko rin. No? Kasi yung mga ibang sinasabi ko, lalo na kung 15-second clip lang yan of a 30-minute podcast, putol po yun. So, kailangan ninyong hanapin din kung ano yung mga bagay that work for you and those that don't. And it's okay to disagree. Feeling ko malaking problema yan dito sa atin. Pag nagdi-disagree, parang end of the world na. Ayaw kasi ng confrontation, ayaw ng argument. Example niyan, i-share ko na din, since diploma naman yung pinag-uusapan. First of all, nag-viral ako for my tourism course na comment. Tourism po yung course ko. So, nagbigay ako ng comment based on my course. I did not attack anybody else. Now, ikaw yung course mo, no. Tourism yung course ko. And I went viral for that because I really told people, if you want to become a flight attendant, you don't really need to take tourism. Kasi unfair. Pagdating mo doon, kalaban mong engineering, teacher, doctor, lahat na gusto mag-explore ng world. So ano ang special na inaambag ko doon? Wala. Lugi ako. Nag-aral ako na 4 years, tapos lahat pala pwede mag-flight attendant. Diba? In fact, sabi ng mga friends ko na nag-work sa aviation, they prefer medical grads. Oh yeah. Parang merong professional on board all the time. So, diba? So, parang yun yung... Wala akong choice eh. Noong time na yun, gusto ko mag-travel ng world. Tapos, kumuha ako ng tourism. Kala ko yun yung key. But along the way, nagbago ako. Naging businesswoman ako. Now, I encourage people, if yun yung goal yung mag-travel the world, there are other ways. Or you can still become a flight attendant. You can take a different course. Kasi yung flight attendant, hindi naman yung lifetime job na gusto mo mag-travel na mag-travel. Diba? What if you take a course, let's say, entrepreneurship? Tapos mag-FA ka ng 5 years. Yeah. So may something ka pa rin babalikan. Ano yan eh, I call it content in context. So, a lot of people focus on content lang. As in, ito yung mga, listahan ng things that I need to memorize or checklist ng things I need to learn. Pero yung content na yun, it has to be in context. So parang sa'yo, kaya yung example, right? Mag-entrep ka, tapos mag-flight attendant ka. And now, those two things, content na siya, tas in a different context. Then now, you can pave the way and change things. Kasi for example, sa akin, sa educational content creation, when I started out, wala ang gumagawa nung time na yun. So it was new. And it was blending two things that I loved, which is education and a little bit of performance, di ba? Tapos isama mo na yung konteksto ng psychology kasi yun yung language na ginagamit ko doon sa ginagawa ko. And then I started on a different path. So yun nga, walang one way to get certain things. Saka teacher Laika, ayaw kasi ng mga tao ng something new. Scary kasi. And other people as well, they need to parang relearn. Oh, tsaka pang mayaman kasi minsan yung pagkakamali. Aminin natin, di ba? Privilege. Oh, kahit nga sa akin, kasi 2017 was when I told my mom na parang tatry ko mag full-time na sa content creation. 2017, again, kumusta naman ang AdSense noon? Wala pa. Tsaka hindi pa usong brand deals, no? Hello. I had to tell my mom, give me 1 year. If I starve, siguro babalik ako law school, kung anong gusto niyong gawin ko, ganun. Kasi naiintindihan natin, again, iba-iba tayo ng konteksto. Tapos, sometimes, you need to get yung baseline muna na nagsusurvive ka. Lahat ng needs mo nandun, at least mga responsibilities mo in check, and then you can start to venture dun sa ibang mga bagay. I-acknowledge natin na may privilege ng ganun. Kumbaga, mas maganda yung start nila sa life. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ka nung ganun, hindi ka na pwedeng mag-explore. Just be a little bit safe when it comes to the risks you take.
And again, habang bata ka pa, may energy ka pa. Totoo. 20s. For me, paniniwala ko, yung 20s mo, mag-experiment ka. Kung kailangan mo tumalon sa cliff, tumalon ka. Para pagdating mo ng 30s, medyo kalmado ka na. To sum it up, parehas sila needed. Yes. Walang mas nakakaangat kasi getting a diploma is also diskarte. Yes. Diskarte, sa school pala nagsistart na siya eh. Kailangan sila both and life is not or. We can make it and diploma and discard. Yes. So that's how we're gonna make a difference. Hindi natin kailangan mamili ng isa lang. I think that's all for today. Thank you so much. Please you. plug in your socials kahit di mo naman kailangan. I guess since podcast though, I have my personal podcast. Hopefully, I can have Angeli there then one day. It's called Trying Hard with Laika. You may want to check that out. And across platforms naman, educational content, Team Laika with a Q ha, hindi with a C or a K. Okay, so for my socials naman, for my Life in Progress podcast, please head over to TikTok and follow Life in Progress Pod. And on Instagram, it's Life in Progress PH. You can also watch this video on my YouTube channel, Angeli Dao. That's all for today, guys. Adios!